Ayun, sabi ni Jeniel, "Ay idol, first, dahil first ka, shoutout sa'yo." Oh, 'di ba? Hmm, sarap ng tulog ko. Mm, sarap ng tulog ko. Hmm, sabi ni Charlie Antolin, "Idol, number 2, shoutout." Sabi ni Jake Kian, "Yo, idol." Eto sabi ni Kupal, "Hide mo ko idol." Ayun. Sabi ni Ford 4D since 1997. Shoutout boss, idol from Los Angeles, idol po kita. Oo, kaya lang mukha po akong burat. Hmm, Huwag mo sabihin 'yan, napaghahalatang pangit ka tuloy. Hmm, 'Yan. Antimano, laglagan ng laglagan. Hmm, Lahat ng mga Test FLM Canada, shout out. Meron lang nag-forward sa'kin ngayon, gusto ko linawin 'to 'no. May nag-forward sa'kin ngayon, si kaibigan ko, pinorward niya yung caption ni ano, ni eto, saan na yun, ah, na ipinost daw ni Pudbobo yung aking litrato at cellphone daw. Mhm. Actually ho, cellphone ni Casper yun, oo. Kawawa naman 'tong si Pudbobo, oo. Oo, shoutout sa daddy ko si Apolinar Gargar, dumating daw galing London. So, pinost lang ni Pudbobo yung live ko kanina, yung hindi naman live kumbaga ano yun, nag-post ako with regard sa napapabalitang away daw namin ni Mayor Ed Custodio, oo. Tapos ito talagang Pudbobo na 'to nag-post pa ng telephone number, 'di ba? Nag-post pa ng telephone number na hindi naman akin. Oo, kawawa naman yung mga taong iniistorbo mo, Pudbobo, 'di ba? Kasi 'to si Pudbobo, hindi ko na 'to pinapansin. Oo, kasi basura lakad nito, Ano 'to, kaing basura 'tong hindot na 'to. Oo, kawawa naman yung winawalang ya mo, Pudbobo. Oo, akala ko ba matino ka? Bakit pineperwisyo mo yung mga tao, nanghuhula ka pa ng number na hindi naman pala akin, para lang maperwisyo yung tao. Pukin ng ina mo. Oh, isa ka pa. Oh, 'di ba? So, kawawa naman yung napeperwisyo, 'di ba? Oh, ganyan sila. Ganyan si Pudbobo, oo. Lahat ng ang galaw ko niyan na antimano, i-screenshot, lalagyan ng caption, pagkikitaan din niya. Hindi naman ma-monetize yung channel niya kasi nga fake tus. Alam mo yung fake tus? Oh, fake yung channel niya. Oo, hindi niya mailabas yung mukha niyang pangit, yung mukha niyang pangit hindi niya mailabas. Ah, 'Di ba? Naku, budbobo. Oo, tana umandar ka na naman. Akala mo naman papasyinik kita. Unggoy, sinunog ko na yung channel mo dati, nagmamakaawa ka pa sa email, oo.
unggoy, style mo bulok. Kinagina mo, sino pa maniniwala sa'yo nagpo-post ka ng number, kaninong number ba yung pino-post mo, hindi naman matawagan. Oh, 'di ba? Oh. 'Yun. Hmm. Nandito kami para pagkatuwaan ka, o 'di lumayas ka, problema ba 'yun? Shoutout sa mga taga-Canada diyan. Boss, Ay, Arwin, asan si Daddy? nasa project ano po siya, nasa Caloocan po. Anong ginagawa ro'n? Nagpunta kay Ate Emi sa ano niya, sa hipag niya, kapatid ni Tita Edith. Ah, may kapatid ba si Mami do'n? Meron po. Ngayon po, nandun siya, nag-i-stay kasi yung asawa na nasa ibang bansa. Talagang mga close ni Tito yon. Ngayon, sabi niya, Arwin, wala akong tutuloyan kasi nabenta niya na yung kotse Eh, niya. hindi, ganito. Sabihin mo dito siya tumira sa Newport. Sinabi ko sa kanya parang may aasikaso yata sila. Sabi niya, pag hindi siya pupunta ngayong gabi dyan sa'yo, bukas. Tinatawagan ko, hindi naman sumasagot eh. Kailan dumating galing London? Isang araw po. Isang, May mga inasikaso eh. ganon. Pero ang plano niya, ikaw pupuntahan talaga niya. Sabi niya, kasi alam niya magkasama tayo noong nakaraan. Oo, sige, sabihin mo, tawagan mo ngayon, sabihin mo, tumawag ako at may message din ako sa kanya. Kasi nga, di ba, wala na akong Facebook, kaya, di ba? Nga po sinabi ko sa kanya. Binigay ko po yung ano mo, yung messenger mo sa Oo, kanya. oo. Sige po, tatawagan ko rin po siya. Tawagan mo, sabi mo, sige, kagigising ko lang kasi na natulog ako maghapon at meron lang akong binubus ka. Alam mo na. Boss, alam mo naman yan. Oo, Pero binubus dito ka. rin sa kanya, boss, na diyan ka nag-i-stay ngayon sa Newport. Ah. Kaya nga sabi kanina, sino ba kasama doon ni idol mo? Sabi ko, si ano na lang, si Casper na lang eh. Pero, Alam niya galing tayo Isabela. alam niya naman po. Alam niya kung ano ginawa natin sa Isabela. Ah, Ito mga sa kanya eh. Kinu- Sabi niya, "Hayaan mo, sige. kinuwento mo na pinaulanan natin ng ano, ng kaso si Makabaho. Tawa nga siya ng tawa eh. Di ba? Hindi ka mo, relax lang kayo. Oo. Kaya nga, Sige na, sumama ka na rin. baka bukas po. Hindi, tawagan mo siya. Sige na, magpapa-reserve ako ng kwarto para sa kanya. Okay? Okay po, salamat. Ah, Sabi ko po. okay. Hello? Office ka? Ano, dumating tito ko galing London. Book mo ko bukas 3 nights. 2 nights lang. Yung sa akin mo na lang. Mm.
Oo. Wala. Wala. Yun. Arwin, Hello, boss. sabihin mo kay daddy naka-book na siya sa Sheraton. Opo, Ah, i-message ko po siya. message mo ngayon at tumawag na ako sa BD ko. Na-book na siya sa Sheraton. Oh, wala siya babayaran do'n. It's on me lahat. Noted po yan, boss. Hintayin ko na lang siya rito. Hintayin ko na lang Sige siya po, rito. sige, boss. Ah? Opo. Sige po, sige po. Oo. Oh, sige. Okay. Thank you. Okay po, boss. Sige po. Thank you po. Sabi ni Sojak 1898 for 125 pesos. Pusuan muna natin. Okay. Sabi niya, you said BBM is doing a good job. Why are the corrupt one closest to him still living like king? No case filed. What can say about this, FLM? Um, hindi ako tsismoso. Kumbaga, ayokong magsalita ng gawa-gawang kwento lang, Sojak. Actually, eh, sino ba yung tinutukoy mo? Kung ang tinutukoy mo is si Martin Romualdez na hindi pa nakakasuhan, una higit sa lahat, the president is so mad during the beginning of the investigation when
with regards to the corruption of the ghost project infrastructure such as flood control and so many. Because during the inspection of the president on the site of the said construction na pinagmamalaki niya, wala siyang nakita. Totoo naman. But imaginein mo 'to, Sojak. Martin Romualdez is the third powerful person in the Philippines. 'Pag sinabing third powerful person, co-equal na ng presidente 'yon. Paano ko sinabing co-equal na siya ng presidente? Tatlo lang ang pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas. The President, the head of the executive, the Chief Justice, the head of the judiciary, and the Speaker of the House, the head of the legislative. Hindi Vice President, hindi Senate President. Tatlo lang yan. Co-equal power yan. Ibig sabihin, parehas ang kapangyarihan ng Presidente, ng Chief Justice, at ng Speaker of the House. And yet, not out of power, not out of greedy, and not out of politics, Martin Romualdez gave up his chair, stepped down as the Speaker of the House to prove to the Filipino people that he is open for the investigation. Lalawakan lang natin yung ating pag-iisip, ha? Lalawakan lang natin. Hindi ako kumakampi kay Martin dito. Para sa akin, bonjing siya. Hindi ako kumakampi sa kanya. Para sa akin, si Martin Romualdez, bonjing. Pero, kung susuriin natin mabuti at mag-iisip tayo, isa siya sa pangatlong pinakamakapangyarihan tao sa Pilipinas. As the head of the legislative, give up niya yung kanyang position. So, hindi mo masasabing politika. Kasi kung ang hinahangad niya ay kapangyarihan, hindi siya bibitaw. Sukdulan lang, magkagulo tayo dito. Ako ang pangatlong pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Pero bumitaw siya. Bumaba siya. Ang tawag doon, delikadesa. At pumunta pa siya sa ICI para magpaliwanag. You see? Pero ito nga yung lumalabas after so many investigation na yung mga budget na yan ay hindi lang naman ang Congress na nag-a-approve. Bago yan maging salapi o bago maging tunay na kaban ng bayan yan, kailangan pumasa yan sa BICAM o bicameral report, bicameral meeting, kung anumang bicameral yan. Maaaring hindi ko naiintindihan yung tunay na kahulugan, pero sinasabi ng mga abogado ko at ng lahat ng tao na hindi yan magiging budget kung hindi dadaan sa bicameral. At kung titignan natin, walang pirma si Martin Romualdez sa BICAM. Ang nakapirma si Chis Escudero, si Grace Po, si Saldico. Wala siyang pirma. Paano ngayon natin siya isasama nga naman sa mga korap? Hindi ko pinagtatanggol si Martin dito, ulitin ko, para sa akin, bonjing yan. Pero maging parehas tayo. Bilang malayang mamamayan, dapat ang managot yung tunay na nagkakasala. Ngayon, kung sa investigasyon ng ICI, alam ko naman, ang ICI, hindi naman bias yan. Si Secretary Dizon, hindi yan bias. Kung magkakasala talaga at mapapatunayan, kasuhan. Dapat makulong. Oo. Pero kasi nga, hindi ganun kadali yung ating batas sa Pilipinas. Pero ganun pa man, kahit papano, nakita nyo naman, may ginagawa talagang investigasyon. Ipinatawag talaga siya ron. Yun. Yun ang aking masasabi. Sa totoo lang, hindi ako, wala ako kay Martin. Sa akin, bonjing yan eh. Pero lalagay tayo sa tama. Ano yung tama? Tingnan natin yung investigation. Ano yung lumabas sa investigation? Walang pirma. Hindi kasali si Martin Romualdez doon sa bicameral. Ang kasali, is si
ang kasali sandali lang, sandali lang. Dad, Hi. kagigising ko lang po. Okay lang lang, okay lang. Wala na, na-book ko na. Good for 1 week. Hindi, alis ako bukas, papunta ako ng Negros bukas. Kailan balik mo? Early morning sa November 3. Tapos, Diretso ako ng Payaw. ano ba yan? Pambira naman kayo. Ngayon lang kayo dumating. Di. Medyo may ano lang, may mga emergency lang na ano. Kailan ang balik mo galing ng Apayao? Galing ng Payaw, balik ko rito siguro 16 or 17. Baka pwedeng agahan nyo naman para ma-book ko na lang kayo at magkasama naman tayo kahit 2 araw. Sige. Ika-cancel ko ka rin yung booking ko bukas. Cancel mo na yan. Kasi alis ako bukas Nakabook kasi ko eh. Oo. Binook kita ng 1 week dito sa Sheraton. Oo, wala na. Libre na yon. Bayad na. alis ako bukas. Alis ako bukas ng umaga. Saka dito ako sa Caloocan, sa Annapolis. Sige, ganito na lang, Dad. Pagkagaling mo na lang na Apayao, i-text mo sa akin kung kailan, kahit mga 3 araw ka dito, bago ka bumunot na ng London. Okay, sige. Sige, Dad. Okay, hintayin ko kayo, ha? Okay. Sige. Sige. No. Tumawag sa akin si Daddy, pupunta raw siya ng Bacolod bukas, so hindi matutuloy, baka sa 15 na lang. November, di matutuloy eh. Pupunta raw siya ng Bacolod, tapos pupunta na Apayao, tapos from Apayao pupunta rito, then 2 araw babalik na siya ng London. Wag mo na muna ituloy. Tatawag ko na lang sa'yo, madali naman yun. Alam ko namang nandiyan ka lagi para sa akin. Thank you, Mare, Salamat. Okay, bye-bye. Umayos ka nga. Malay ko ba dun? Kita mo nga kanina, nag-announce lang ako kay Mayor Custodio na wala kaming away. Ipinost na ano, ipinost nung bobo na nagbebenta raw ako ng Vivo na iPhone. Gago, di ba? Tapos hindi. Pakialam ko sa'yo, umayos ka nga, 8-0 ka. Bye-bye. So, yun. So, gusto ko lang maging patas. Patas mag-isip ba? Na tama nga naman. Martin Romualdez, one of the powerful people in the country, being the Speaker of the House, but out of delicadeza. Sabi nga, there is only one thing to do the right thing. Yes. But if political ambition, greediness to fame, power, and wealth, and political ambition enter the equation, it can never be right. And the only one right thing left to do is to silence yourself out of delicadeza. So, what is delicadeza? What does that mean? It went out a long time ago. Ayun yan. Sabi ni, may nagpalipad, 250 pesos at Killing Tweety. Sir Repelem, if you could time travel, what is the one piece of advice would you give to younger you? Kung magta-time travel ako, ang piece of advice na sasabihin ko sa sarili ko, galingan mo, tibayan mo pa. Kasi sa nagdaang panahon sa buhay ko,
wala akong alam mo 'yun, sa lahat ng bagay na naging desisyon ko, wala naman akong pinagsisihan. Kahit na nung nakulong ako. Nung nakulong ako, naging bahagi ng kasaysayan ng buhay ko, dun ko nalaman na kahit pala dun sa libingan ng mga buhay, ay may pag-asa. Dun ko natutunan na maging pasensyoso. Dun ko natutunan ang mga bagay na hindi ko nararanasan. Biruin mo talaga before ako makulong talagang I'm at the top, you know? I'm at the top of my game. I'm unbeatable. Hindi nila ako kaya. Marami akong pera, marami akong koneksyon, marami akong kaibigan. Pero nakulong pa rin ako. So, do'n sa kulungan marami nga akong natutunan. Ano-ano yung mga natutunan ko? Natutunan kong maghintay, natutunan kong magtiis, natutunan kong umunawa, natutunan kong tanggapin yung mga bagay na hindi ko kayang tanggapin dati. So, siguro ang advice ko lang sa sarili ko is, eh, mas lalo ko pa dapat pinagbutihan yung mga bagay. Na sana hindi nga ako nakulong kasi hindi naman dapat. Pero, sa kabilang banda, para akong ano, hindi refine na para akong ginto na hindi refine, na may tansong, kahalo at may bakal. So, dun sa loob ng kulungan, dun ako sinunog, dun ako inasay, dun ako nilinang. So, magiging siguro, kung totoo yang time travel na 'yan, ang magiging advice ko sa sarili ko is ano, ah, huwag masyadong magtiwala ng buo sa mga taong may dalang ngiti sa paligid mo. Kasi, 'yun ang naging pagkakamali ko. Ang magtiwala ako ng buo sa mga taong may dalang ngiti nung nagkita-kita kami, ayan. Thank you, at Kiling Tweety. Maraming salamat. Sabi ni Carlito Famas, Boss FLM, pa-shoutout from Patikul, Sulu. Idol ka ng mga tausog. Idol, keep up your good work at huwag ka magpaapekto sa mga patama ni Makaogag sa'yo. Laruin mo lang kung ano ang laro niya, Boss FLM. Mabuhay ka, Carlito Famas, 8063. Oo naman. Maraming salamat po. Sabi ni PG 1326, si FLM totoong tao yan. Napagbayaran na niya ang nagawa niyang mali sa buhay. Masarap yang maging kaibigan. Dahil totoo, di ka iiwan yan kahit anong mangyari. Mabuting kaibigan, masamang kaaway. Sabi ni at PG 1326. Sabi ni Papa P, pa-shout out, watching from Caintal, Rizal. Sabi, iba na topic, hindi na si Makaogag, hindi siya pa rin. Si Makabaho, oh, mumurahin ko pa uli yan. Oh, Makabaho, kinang-ina mo. Oh, yun. Ano ka ba? Routine na yan eh. Wawakasan ko siya. Sabi ni Christian De Jesus, matindi yung backer ni Makabaho. Oh, sila idol, ano masasabi mo rito? Ha, ganon? O pagbuhol-buhulin ko pa sila. Wala akong pake, galingan nila. Unggoy.
Matindi pala backer ni Makabaho, oh, 'yan. Magsama kayo ng backer mo. Sabi ni Jerome Gomez, pa-shoutout mo si Epelem from Batangas City. Ay may ganyan kaga, di gay wala, makaogag, ha, 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 ha. Ah, Jerome Gomez, ay may ganyan kaga, ay di kayo wala. Putay ng ito. Oh, pulgasim-pulgasim, bahong-baho. Oo. Ba, ay pag nadali ng orasyong salapintig yan, orasyong salapintig, bayabas na may leeg, Hmm, yan. Dahan-dahan nauubos ang mga fake account. Ay tanga 'to. Sabi niya, baliktad pa pagkakaintindi mo sa pag-file ng kaso. Huli ang probable cause. Ulol, walang probable cause ngayon. Tanga, bobo ka talaga. Inutil ka minuminuto. Ang tanga mo. Jonas Sicaro official. Ulol, anong probable cause? Hindi tinatanggap ang probable cause ngayong gago. Ang tinatanggap ngayon, prima facie evidence. Bobo. Huli na probable cause. Unggoy. Oh, lumayas ka rito. O di na unggoy-unggoy ka muna bago ka binlock, tanga. Mahirap yung magko-comment ka ng puro katangahan. Oo. Ikaw, fake account ka na, nagdudunong-dunungan ka pa. Mag-search ka nga sa Google para kahit papaano, kahit boy Google man lang ang itawag ko sa'yo, kahit papaano tumama ka naman. Oh. Sabi ni Chester Cyric Eusebio, "Boss pa-shout out, idol po namin kayo ng buong pamilya ko. Mabuhay po kayo. Ang dami niyo natulungan nung pandemic. Mabuhay din kayo." Hmm. Basta fake account, tanggal na agad dito, 'yan. Sabi ni Past Present Chronicle, Boss FLM, "Di namin malilimutan ang tulong mo sa araw ng pandemic." Aba'y ako'y nakalimutan ko na 'yon. Sabi, Boss FLM, na-receive na ba ni Baho Sompuena? Baka, hindi ko alam. Oo. Gawa ka ng bagong account, bawal ka dito. Oo. Oo. Hmm. Hmm.
Sabi ni Arjem, Secret TV, totoo matulungin niya sa FLM kahit wala nang matira sa kanya, basta mabigyan lang niya ng tulong ang mga humihingi. Oo, tama naman, tama naman. Kaya nga pinagpapala ako ng Diyos, eh. Papa P, baka may offer kang trabaho. Sige. Sabi ni Dave Derecho 9592, Boss, isa po ako sa mga bumoto sa inyo nung nakaraang eleksyon. Pandemic hero po kayo. Maraming salamat sa paniniwala mo. Thank you. Sabi di Demaro Lavario. Idol FLM, pa-shout out. Birthday ko bukas. O, shout out sa'yo. Demaro Lavario. Happy birthday. Aus. Idol FLM, solid follower. Pa-shout out naman po sa kinakasama ko. Kay Jenna. Shout out, Jenna. Mabilis. Bilis tong comment section. Sino ba ang nagtatanong? Si Makaogag sagutin mo. Ha? Ano sasagot ko kay Makaogag? Makaogag? Makabaho? Puki ng ina mo. Bobo ka. Ikakahong kita. Try mo. Pinagtatawanan ka ng mga abogado mo. Tara. Nagtatanong kayo pilit. Ikakaso ko to. Ano sabi sa'yo ng abogado mo? Ano sabi sa'yo? Nako. Wala. Hindi natatanggapin ng korte yan. Oo, walang prima facie evidence. Oo. Asan eka yung post? Asan eka? Naku, wala eka yan. Dapat na-record mo eka. Ang bobo mo, no? Tanga mo. O, yun. Yan ang bagay sa'yo, o kininam. Anak, humahakbang ka palang paalis. Nakatatlong beses na akong bumalik. Ganong ka-advance ang utak ko kaysa sa utak mong bobo. O, magdudusa ka sa kaso. Oo. Lahat na ng abogado mo, tinanong mo na, ano yung pwede ko ba ikaso rito? Ganto. Baka, ano sagot sa'yo? Wala. Di ba? Sayang. Di ba? Di ba? Di ba? Bobo mo. O, yun. Past, present ko, kailan ka uli mamimigay ng bigas? Hindi naman ako humihinto mapagbibigay. Nung nakaraan, nagbigay ako sa mga kulungan. Oo. Sabi ni Creative Outlook, nagbigay siya ng 125 pesos. Pusuan muna natin. Idol, di ako hater. Pero kung totoong nagkaso ka daw, magsasampa ng kaso si MG at mga taong inargabyado mo, di ka ba kinakabahan at ipahalungkat ka din? Hindi. Ano ipapahalungkat sa akin? Okay, creative outlook. Mag-isip ka uli, ha? Bibigyan kita ng isang maayos na pag-iisip. Ha? Buksan mo yung isip mo. Noong nasa kulungan ako, nalalaya ko lang eh. Alam mo kung ganong karami itinagtad sa aking kaso? Istapa, Santa Makmak. Alam mo kung ano nangyari sa lahat ng istapa? Failure to prosecute. Alam mo ba ibig sabihin ng failure to prosecute? Alam mo ba ibig sabihin nun? Pag sinabing failure to prosecute, nabobo yung mga prosecutor. Nabobo, hindi nila ako kayang i-prosecute. Failure to prosecute nga eh. Alam mo yon? Wala silang ebidensya, puro gawang kwento, lahat ng ikinaso nilang istapa, kaya failure sila na i-prosecute ako. Biruin mo yun. Daig pa nun ng dismiss, daig pa nun ng acquittal. Bakit? Failure to prosecute. Pangalawa, bukod doon,
Sandamakmak na qualified human trafficking ang ibinira sa'kin. Sandamakmak na anti-alias law, illegal use of alias kuno, puro NBI ang nagkaso niyan. Anong nangyari? Acquitted. Nung pinatawag na sila sa higher court yung mga nagkakaso, mga hindi na nagpakita. Sandamakmak na bawsi. Sa Caloocan may nagsampa, asawa ko daw, na hindi ko raw sinusustentuhan. Alam mo kung sino witness? Yung in-interview ni Makagago, yung kaber. Yun ang witness nung asawa ko daw sa Caloocan. Ang nangyari, nung lumutang yung abogado ko, si Attorney Carroche Vestido, mga hindi nagpakita sa korte. Ang nangyari? Natakot. Bakit? Gawa-gawang kwento lahat. Kaya aabutin lahat yan. Oo. Ngayon, kalalaya ko lang. Ang tagal na nila. Nasa loob pa ako ng kulungan. Binibira na ako ng ganyan. May nangyari ba? Wala. Oh, go ahead. Bring it on, tunggak. Pero si Makaogag na Makabaho, tad-tad na ng kaso. Hinihintay na lang yung sumpuena. Yun ang totoo nun. Tapos sa unang hearing namin, yung attorney na kinakapatid ko, na bantay ng bahay ko sa Ramon, meron ding sandamakmak na ipapile sa kanya. Pagkatapos ng hearing, file naman. Ngayon, yung abogado ko rito sa Maynila, yung nanonood sa kanya araw-araw, kay Makabaho, ayun. Marami na naman bagong kaso. So, tatadtarin ko siya. Kada maghi-hearing kami, magsasampang bago. Panibagong sumpuena, panibagong hearing. Pag hearing uli, sampa uli ng kaso. Oo. Iyon ang gagawin ko. Dahil kompleto kami ng prima facie evidence. Di ba? Nakasave na lahat yun. Biruin mo, hilong-hilo si Makabaho kung anong gagawin niya sa akin. Akala niya ganyan, "Oy, naduwag na eka, tumapang." Hindi eka lumabas ng bahay, di ba? Yung pananahimik ko na yon, panligaw ko yun. Dito sa ginagawa na ko. Ngayon, paatungalin ko talaga siya. Iyon yun. So mag-isip ka ha. Hindi ka haters. And I really don't care kahit haters ka. Wala akong pake. Una, hindi naman ako yayaman sa'yo. Nagpalipad ka para basahin ko yung comment mo. Di binabasa ko naman. Ano yon? Ito na yung services ko. You pay for your super chat. So natural babasahin ko yan. Yung kaba, tapos na. Nakalaya na ako. Andito na ako sa laya. Lahat ng kaso ko, acquitted. Permanent dismissal, failure to prosecute. Nakita mo? Ano ibig sabihin nun? Ginawa na nila yan. NBI na nga gumawa ng kaso ko eh. Yung anti-alias law, anti-passport law, illegal use of alias. NBI na nga lahat ang gumawa niyan eh. May inciting to sedition pa nga nilagay sila sa akin. In relation to rebellion. May economic sabotage pa nga eh. Hindi lahat nag-materialize. Bakit? Gawa-gawa eh. Sa tingin mo ba mas magaling pa si Makabaho sa mga NBI na gumawa ng kaso? Tanga, isipin mo yung mga NBI puro abogado halos yun. Ang tatalino nun. Tinagtad nga ako ng kaso eh. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit nung dumating lahat sa higher court, bakit di lahat nagpakita yung mga NBI na nagkaso sa akin? Bakit natakot? Kasi nga, gawa-gawa yung kwento. Di ba? So, ano pakakatakutan ko? Alangan naman mas magaling pa si Makabaho at saka yung grupo ni Makabaho doon sa mga NBI na nagkaso sa akin. Tignan mo nga, nung pagpasok ko sa kulungan ng 2020, puta, bombardment ng kaso, ang dami. Buhos! May mga nagpipinance pang politiko. Di ba? Tapos ngayon mo ko gugulatin ng isang Makabaho. Samantalang noon, politikong malalaki. Yung sinagasaan ko nung pandemic, nagalit talaga sa akin. Ang laking pondo nung nila.
Tapos using the National Bureau of Investigation just to put me behind bars. And yet, ano nangyari? Eto ako nakalaya. Tapos gugulatin ako ng isang makabaho? Malabo yun. Oo. Bakit? Eh, puta yung pinagdaanan ko, sobrang bigat nun. Sobrang lupit nun. Talagang yung mga nagkakaso sa'kin matatalino, abogado, dekalibre. And some of them are government employee and government official. Eto. Eto ako, malaya. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo yung natutunan ko nung ako'y nasa kulungan 'pag in-apply ko kay Makabaho, lahat ng legal remedy and legal right na natutunan ko nung pagkakakulong ko by personal experience. Ano sa tingin mo mangyayari kay Makabaho? Oo, 'yan ang mag-iisip. Tama, ayun. So, isip-isip din 'pag may time, oo. Kasi ang lumalabas 'pag nagko-comment kayo ng pangit, kayo yung walang utak, kayo yung may masabi lang. Na-gets mo? Oh, yun yun. Sabi ni Arjem Secred TV, 1989, "Boss, sana wag kang tumigil tumakbong senador. Alam namin marami kang natulungan. Hindi nga tumigil yang mga putang inang politiko, walang ibang alam kundi mangulimbat sa kaban ng bayan." Eh, minsan kasalanan ho natin. Alam mo kung bakit? Bakit natin sila patuloy na binoboto pa? As I have said before, and I will repeat it again, what these corrupt politicians have done to our fellow countrymen. They rob them of dignity. And yet, the Filipino people is still embracing the lies of this leader because of ignorance, sanity. Yes. Sabi ni Christian B. 479, iba talaga ang dekalibre ng nag-iisang FLM. Hindi kakayanin ni Makabaho si Boss FLM. Hindi talaga. Sabi ni Saine Domingo, "Pandemic hero, Sir FLM, mabuhay ka sir. Pa-shoutout po from Nueva Ecija." O shoutout kay Zaine Domingo, 9121 from Nueva Ecija. Shoutout din sa mga supporter ko diyan sa Talugtog, Nueva Ecija. Hmm. Lahat ng fake account tanggalin natin para nababasa ko yung mga ano na supporter. Sabi ni Past Present Chronicle, "Boss FLM, tumulong ka ba sa mga nasalanta ng lindol, boss?" Yes, I did. I did sa Davao at sa Cebu. Yes. Nung pagtama pa lang, pagkatapos ng yanig, tumawag agad ako. Nagtanong muna ako dun sa mga tao ko dun kung okey ba sila. Okey naman daw. Sabi ko kung ano yung puwede nating maibigay diyan na kahit kung ano yung laman ng tindahan, ipamigay na lang, 'yon. Yes, ma'am, totoo po 'yan.
Sabi ni Emil Zamora, shout out Manong FLM from Baguio, agbyag kag na nayon, agbyag dagiti Ilocano. Agbyag! Emil Zamora, 9127. Shout out from Baguio City. Isina-shout out ka ni Francis Leo Marcos. Hamulip-lipatan nga. Okay na hamulip-lipatan dito. Ita dito ko, pampatig sa launa. Sabi ni PJ Gaming 4003, Idol FLM, pa-shoutout po sana sa GF ko na si Lisel from Marilao. Salamat po. Sabi ni PJ, shoutout daw doon sa kanyang girlfriend na si Lisel from Marilao. Aba, ay pagka kayo nagkita, kailangan panalpok ka para makarae. Sabi ni Past Present Chronicle, pa-shoutout boss from Tagbao, Vines, from Cebu, Idol FLM. Oy, shoutout kayo dyan sa lahat ng mga taga Cebu. Sabi ni PG1326, Sir FLM, isang mura naman kay Makabaho with Echo. Makabahong Mongoloid na mukhang kokey na abnoy sinto. Putang ina mo. O kaya, pinagbigyan na kita. Sabi ni Black TV, Boss FLM, batiin mo naman po ng happy birthday or shout out po ng tropa ko, name niya BOJ Insyong. Birthday niya po mamayang 11:59. Thank you. Ganun, no? Happy birthday, Insyong. Sabi ni Wapak TV, shout out kay Pining Garcia. Di ba si Pining Garcia, yan yung yung asawa ni Pirmin? Ni Pirmin Tigas? Oo, na anak ni Kaindo. Indutan. Chinese yun eh. Si Pining Garcia, yan yung asawa ni Pirmin, ni Ka-Pirmin. Pirmin Tigas. Napamangkin ni Kaindo, yung Chinese, ni Kaindutan. Tama? Sinasabi ko sa iyo eh. Yan ang sense of humor ng isang FLM. Si Pining Garcia, na asawa ni Pirmin. Pirmin Tigas. Napamangkin ni Kaindo, yung Chinese. Si apelyido ng Tan, si Kaindutan. Yun. Sabi ni Past Present Chronicle, wag mo nalang pansinin mga basher idol. At least kumikita ka sa pagbabash nila. Haha, keep safe. Oh, of course, I did. Sabi, question lang, bakit paulit-ulit ang policy? Ay, marami ko nito. Oo, marami ko nito. Siguro mga kulang-kulang 2,000 pieces. Kasi noong 2019 lang mahigit na 1,100 pieces na yung pinakyaw ko. Oo. Yun.
Oo, no'n lang 2019 bago ako ikasal kay Bayo ang binili kong Fred Perry, siguro mga ₱5.5 million, nung 2019 lang. Oo. Patuloy pa ako nag-a-accumulate. Pinamimigay ko na nga yung iba, hmm. So, nasa akin lahat ng mga series ng Fred Perry na hindi mo makikita sa iba, ako lang. Oo. Katulad nung Fred Perry 7979, Fred Perry 544, 'yun mga gano'n, ako lang meron nun. Oo. So, ako muna'y Malupiton Daily. Boss FLM, naalala mo pa ba si Boy Ampalaya sa loob? Anong pangalan niya? Malupiton. Anong pangalan niya? Ano yung tunay niyang pangalan? Ang mga nakakasama ko sa loob, yung mga may tira, si Commander Peralta, si Julius Rehuso, yung kapatid ni Ka Angel Manalo, sino pa ba yung mga mayores dun? Mga bata ko si Cougar. Kasi nung nakakulong ako, halos karamihan ng kulungan, pinadadalan ko ng bigas yan tuwing buwan-buwan para sa mga kapwa ko bilanggo, oo. Para kahit papaano may pagkain kasi dun ko napansin na may mga bilanggo na wala ng dalaw, oo. So, nabigyan ako ng opportunity na maging gobernador, so ginamit ko naman yun ng tama, yung pamumuno, oo. Nagkaroon naman ng kaayusan, oo. Respeto, maraming rumespeto sa'kin, maraming nagmahal, ayun. Boss, pinost ni Pudbobo yung cellphone mo raw na binebenta na Vivo with matching telephone number. Kawawa naman yung number na yun kung sino man yun, oo. Walang hiya yang tao na yan, nakita mo kung papaano mang walang hiya ng tao, 'di ba? Hindi niya maipakita yung mukha niya para di siya makasuhan, pero walang hiya siya, 'di ba? Kini-claim niya na maayos siyang tao, ngayon yung mga number na pinagpo-post niya, sa tingin mo ba matutuwa yung mga yun? Gano'n yun. So, huwag niyo ng pansinin yan, bobo yan, oo. Si Pudbobo, bobo talaga yan, oo. Ano lang yan, kukuha lang ng caption ng ano ko, ng video ko, tapos ka-captionan niya na. Yun lang ang alam niyan, oo. Bobo kasi, walang ibang content kundi ako, oo, oo. Akala niya kaya niya ako sirain, hindi niya na ako masisira, matagal na akong sira, oo. At yung mga talagang naniniwala sa'kin, andiyan sa tabi ko, ah, gano'n yun. Sabi ni Himagsikan TV, Himagsikan TV, "Boss Epele, mabuhay ka. Madami ka pang matutulungan boss. God bless you always." God bless you too! Sabi ni Omega Ultratus, pa-shoutout po kay Dixon Mias, sir. Sabi ni Arjem Secret TV 1899, "Boss, baka naman ma-shoutout ang mga solid supporter mo dito sa Iligan City, Mindanao." Shoutout sa lahat ng solid supporter ko diyan sa Iligan City, Mindanao.
Sabi ni Sain Domingo, 9121, yan ang tunay na may malasakit sa bayan. Tahimik lang, pero marami nang nagagawa, marami nang natutulungan. Iba talaga ang dekalibreng FLM. Yun. Sabi ni Ruth Sak, ano? Ruth Israker Kregi. Okay. Boss FLM, solid pa niyo po kami. From Pampanga. Pa-shoutout po. Senadrin family. O shoutout sa Senadrin family. Senadrin family, mag-shoutout sa inyo. Mabuhay ka. Sabi ni Past Present Chronicle, boss, pwede pa advance Christmas gift na lang yung polo mo if okay lang. O, wala namang problema. Sige. I-text mo sa akin yung complete address mo. Papadalang kita ng isang Fred Perry. Within Cebu, o sige, sige, sige. Okay. Sabi ni Jason Solano, mabuhay ka, bossing. Solid supporter mo ako. Boss, pa-shoutout sa tropa ko. Uy, ang bilis. Sabi ni Birtos, boss, panig ako sa'yo kahit di mo ako kasama. Shoutout kay Richard Nuki. Boss, Richard Nuki? Kaano-ano mo niya si Chris Nuki? Sabi ni PG1326, nakakaingit si Casper. Sarap buhay ng The Great FLM. Oo naman. Sabi ni Arjem, Sacred TV, o ulitin ko, shout out sa mga taga Iligan City, Mindanao. Sa lahat ng supporter ko dyan, papasyalan ko po kayo. Hmm. Sabi ni Sain Domingo, since pandemic, supporter mo kami, boss, na mga taga Nueva Ecija. Solid ka dito sa taga Nueva Ecija. Alam ko, oh, actually, ang dami kong kaibigan dyan, pati sa loob ng kulungan. Si Commander Randy Puno, kaibigan ko yan. Si Commander Ricardo Peralta, kaibigan ko yan. Naging nakasama ko sila sa loob. Ah, mga naging kakosa ko yan. Sabi ni Ras Alas Canada, pa-shoutout naman ang mga fans club mo dito sa Canada. Cas Nor Love Team Canada Chapter. Ayun. Shoutout sa inyo. Sabi ni Virtus J2K, pinsan niya boss si Chris Nuki. Oh, kaibigan ko si Chris Nuki. We used to date before. Pero date lang naman yung kain, pasyal. Sinusundo ko pa siya dati sa condominium niya sa BGC. Di ba? Yes. Kaibigan ko yan, si Chris Nuki. We used to date. Hindi yung date na bembangan na, hindi ganun na. Wholesome. Wholesome. Okay, wholesome. Maganda si Chris Noki. Para si Liza Soberano.
Sabi ni Edward De Leon, good evening, Idol FLM. Mabuhay po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. Marami pa po nangangailangan ng tulong nyo. God bless, Idol. Solid supporter from Bulacan. Shout out kay Edward De Leon ng Bulacan. Alam mo ba na dyan ako pinanganak sa Bulacan, Bulacan? Naalala ko, bata pa ako, may nililigawan ako dyan eh. Parehas kaming kindergarten. eh, Sabi ni James DDO, hello Idol, Apo FLM, agbyag, ang kauna-unahang YouTuber na na-monetize ng 1 week. Dekalibre! Galing, no? Yun. Hindi 1 week, 5 days lang. Within 5 days. Marami kong ginawang record sa YouTube. Ako lang yung sa loob ng 24 hours, 1 million subscriber noong pandemic. 24 hours, 1 million subscriber. Hindi ako tumaan doon sa 10,000, 100,000. Hindi. Diretso gold plate. Ayun yun. O ngayon naman, 5 days, monetize. Ganon, di ba? Ang galing, no? Bakit? Maraming supporter eh. Dekalibre. At ginamit ko yung mga basher. Yung una, hindi ako nag-hide. Maraming troll. Mga 1,000 yung troll eh. Pag nag-live ako, andun yung mga troll. Hindi nila alam, watch hour yun. Di ba? So, within 2 days, na-meet ko agad yung 4,000 watch hour. Tapos sabay apply. Naghintay ako ng 2 araw. Na-monetize agad. Di ba? Sabi ni Club Fight S3F, boss, ano pipiliin mo? Kayamanan o respeto ng mga tao? Aba, maganda katanungan yan. Respeto ng mga totoong taong nagmamahal sa akin. Kasi yung kayamanan ko, ginamit ko na yan nung pandemic eh. Hindi ako nagdamot. Kahit mawala sa akin lahat, hindi ko ipinagdamot yung naipon ko. Kabuhayan ko na sana yan ang buong buhay ko. Walang pagkaubos yun. Pero inubos ko para sa tao. Ayun yun. At wala ako pinagsisisihan doon. Bakit? Dahil binigyan ako ng Diyos na tao pang magmamahal. Binigyan ako ng Diyos ng napakaraming taong magmamahal sa akin. Yung mga taong dumipensa sa akin. Mas marami akong basher nung nakulong ako. Sapagkat nung nakulong ako, well-funded yung basher ko. Yes. Well-funded. However, mas marami yung ibinigay ng Diyos para mahalin ako. At nagpapasalamat ako sa kanila. Doon mo masasabi yung salita ng Diyos na, do not fear, for I am with you. Sabi ni Sian Constantine Angeles, 72286, salamat Boss FLM, ako yung nabigyan mo ng free na salamin sa Baguio. Graduate na po ako. Thank you. Mabuhay ka. Ikaw yung nag-aaral na malabo mata. Mabuhay ka. Pagpatuloy mo yan. Kung kinakailangan mo ng trabaho, subukan mo akong kontakin. Subukan mo ako i-message. Bibigyan kita ng hanap buhay. Alright? God bless you. Sabi ni Kronos YouTube, salamat po boss FLM, sana mapansin. Please, sa family ko, idol. Lagi ka namin pinapanood. Ano yan? Pininger from Canada. Si Pining Garcia, ulitin ko, si Pining Garcia, asawa yan ni Fermin. Ni Fermin Tigas.
na anak naman ni Kaindo. Yung Chinese, si Kaindutan. Oh, sinasabi ko sa iyo eh. Ang hina-hina mo naman. Sabi ni Rats Rock Reggae, Boss Epelem, hindi kayo masyado mahilig uminom ng alak. Parang hindi kayo nag-live na umiinom. Ay, hindi ako mahilig uminom. Okay, may palipad. True, mga bayaran at mga manggagamit pa kamo. Nakikiayon sila sa kasagsagan ng kasikatan mo at kumita sila at maraming natutong mag-YouTube. Nagregat nga, basaan deta, comment mo manang tekla, kulay green. Okay, again, true, mga bayaran at mga manggagamit pa ang mga basher mo. Nakikiayon sila sa kasagsagan ng kasikatan mo at kumita sila ng marami. Natutong nag-YouTube. Ayun. Ipipin natin yan. Thank you, Ate Tekla. Ayun. Eto may galit na galit sa'yo, Ate Tekla. Sabi ni MC Lims. Ukininam daw. Oo, dahil nagpalipad ka. Ukininammet. Ayan. Binlock ko na, Tekla. Sabi ni Sign Domingo, record holder para si Idol, fastest monetize sa YouTube. Iba talaga ang Tikalibre. Siyempre, Tikalibre nga eh. Ikaw naman. Sabi ni Carlo Olivares, Sir Epele, maraming salamat po sa tulong nyo. Isa po ako sa mga natulungan nyo dati na nabigyan ng 20K para makapag-start muli. Hindi ko na yan matandaan, maalala, pero marami akong binigyan. Anyway, kung nabigyan kita, huwag ka sa akin magpasalamat sa Diyos. Ako ay ginamit lang niya. Again, si Makabaho, kinang-ina mo Makabaho, kinang-ina mo minuminuto, hindi mo ko kaya, kakahong kita. Ano sabi ng lawyer mo, Makabaho? Sabi ni Creative Outlook, Idol, totoo ba na sa bakery ka nagtrabaho 8 years? Hindi. Prodigy ako eh, sa culinary art. Prodigy ako ni Tatang Berto. 1996. High school ako. Magaling ako noon. Nakikipagsabayan ako sa mga chef at saka sa mga magagaling na master baker noon. That is 28 years ago. Mali yung sinasabi mong 8 years ago. 28 years ago. Yes. Totoo yan. Yung dating Secretary of Justice, Serapin Cuevas, kaibigan niya ni Lolo Jose. Tapos, naging ninang ko, si Ninang Asinta Cuevas Maalihan. So, naging kababata ako yung mga kaibigan ko diyan, kababata, kinakapatid ko sila, Eduardo. So, nung high school ako, second year high school, andun ako sa kanila. So, syempre, mga bake shop yan, tumutulong-tulong ako hanggang sa natuto ko. Pero prodigy na ako,
Oo. Natuto pa ako ng mas magagaling. Ayun, oh, yun. Hanggang sa lumalaban ako sa competition. Yes. Hmm. Yes, hindi 8 years, 28 years ago. Ah, iko-correct ko yung information mo. Ah, oh, sabi ni Ate Tess FLM Canada, "Hey, bakit ka napapasok sa palipad ko na tao? Inggit ka dahil may pinapalipad ako. Sorry sa'yo dahil di ako humihingi at umuutang ng ipapalipad. Ob-ob ka 'no?" Galing mo talaga Ate Tekla, ang galing, 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 Oh, oh, 'di patay ka. Yan yung sinasabi ko sa'yo na I choose to use my wealth, my accumulated wealth to love people. And I never use people to love my wealth. Pinatunayan ko yan nung pandemya. Nag-iisa lang ako no'n. Kaya naman, kahit na anong mangyari, pinatotohanan ng Diyos yung kanyang pangako sa akin. Do not fear, I am with you. Nung nakulong ako, mas lalong dumami yung kaibigan ko. Nirespeto ko ng mga taong who dare to challenge the power of the government. Yes. Yes. At mas masasarap silang kaibigan. Kasalo mo silang kumain. Pinag-uusapan niyo yung paglaya. Hmm. Sabi ni ito inggit na inggit 'tong Rowena Tatad. Uto-utong tanda. Uto-utong tanda ka daw, Tekla. Uto-utong tanda yung mga supporter mo FLM uto-uto. Inggit ka, Rowena Tatad. Oh, Rowena Tatad, inggit ka? Inggit ka pala, eh. Hmm. Bawal ka mag-comment, Rowena Tatad. Sabi ni Virtus J2K, "Bossing, bossing ko, lagi ka pinapanood ng asawa ko, paki-shoutout Lian." Asawa ni Virtus, shoutout. Sabi ni Papa P, "Boss, willing po ako maging Casper the second." Gano'n? Sige, sige, kausapin ko si Casper. Sabi ni Craigie, "Boss FLM, ano ma-a-advice niyo pagdating sa investment o negosyo?" Naku, mag-ingat ka. Importante you have the know-how. Bago mo pasukin yung isang negosyo, kailangan alam mo. Kapagka wala kang personal knowledge dun sa isang negosyo, wag mo na ituloy. Bili ka lang ng property. Bili ka na lang ng condominium, paupahan mo o pagawa ka ng apartment maliit, butas-butas, paupahan mo. Or else magtayo ka na lang ng sari-sari store na tindahan mo, ikaw na magpalago. Gano'n lang. Kailangan yung alam mo talaga, first hand. If you have the know-how, kahit maliit yung kapital mo, if you have the know-how to run, the know-how to operate, the know-how to run the business, lalaki yan. But if you don't have the know-how, kahit anong laki ng kapital mo, maubos yan. Anyway, mahaba na akong nagla-live. Magandang araw sa inyo. Ate Tekla, thank you very much. Manang Janice, Daddy Apple, sa lahat ng aking mga supporter ko. Eto, humahabol si Tekla. Wala ako pakialam, pandemic siya or what. Mind your own. Tekla here. Galing. Ang lupit mo, Ate Tess. Muha-muha. Chup-chup. Boss, ilang kaso sinampa mo kay Makabaho? Yung cyber libel niya, marami. Sobrang dami. Pero hindi lahat pare-parehas, Meron kasi siyang kaso na na mas matindi sa cyber libel, na kumpleto yung ebidensya. Oo. So yun, marami. Kasi ang dami abogado, eh.
3? Oo. 3 abogado, oo. Oo. Ito matindi, yung nanang Remy ko, nagkaso din. Ang sakit nun. Ow! Tananananan, tanan, tanan, tan, tan. O yan, binibigyan ko na kayo ng idea. Makabaho, binibigyan na kita ng idea. Galingan mo. Ah, binibigyan na kita ng idea, Makabaho. Galingan mo. Magandang gabi po. Mabuhay po kayo. Isa na namang mapagpalang gabi sa inyong lahat. At salute! Makabaho! Sabi ni Ate Janice, be kind with your word, mga basher. Manang, alam mo, hindi nila alam yung salita na yan. Ikaw naman. Oo, hindi nila alam yung salita na yan. Oo. Sabi ni Yoshitaka Kojima, pa-shout out Dixon Mayas from California. Sabi ni, may nabembang ka na bang artista? Marami. God bless you all. Manang Jaya, Manang Janice. I love you, Ate Tekla. Thank you and God bless you.